Makahimot ang tanan sa paglingkod. Maayong gabi kaninyong tanan. Unang-una ako nagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Nining maong pinasahi ug dako kaayo nga pribilehiyo nga ako makaministeryo kaninyo sa mga pulong sa Dios. Akong gipasalamatan usab ang district board, pinangunahan ni Pastor Jerry nga sa dihang gibutang ang akong ngalan ilang gi-approve nga igsoon. Salamat Ma'am Duna sa committee sa inyong invitation. Praise God, tungod kay kining lugar makita lang nako sa FB nga i-post ninyo, pero salamat nga nakita na gyud nako kining mao nga lugar na napakanindot nga lugar. Apan ang pinakanindot niining lugar mao nga niya ang presensya sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Ang akong original nga flight from Hong Kong mga igsoon is anatong Lunes, pero gi-cancel sa palang ako ang ticket. O ilang gi-move sa adlaw nga Martes kagahapon unta. Pero wala ko mosugot, akong gitawagan ng Manila nga magdomingo na lang. So after ko nagwali sa atong simbahan sa Hong Kong, dagandahin ko sa airport para nga masakyan ako ang maong bag-ong schedule. Salamat sa Ginoo sa mga pag-ampo nga inyong gihimo. Praise God. Og ako lang gikasubo mga igsoon nga wala nako makuyog si Sister Maripi tungod kay ugmang adlaw ang graduation sa akong bata nga kamanghuran. So dili pod musugot nga wala ang iyang mama. So salamat gihapon sa Ginoo nga ako nakalusot uban sa grasya sa atong buhi nga Dios. Atong daygon ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Akong gipasalamatan ng Dios niya nga akong mga magtutudlo sa AIM Bible School, Sir Tidi, Sir Job, praise God. Og niya po ko'y daghang mga Bible School classmate nga nahimong mga pastor, nining mao nga distrito, sila si Pastor Alvin Bangoy, Pastor Robert D. Ocampo nga nagsugod dito sa Gobernador Generoso, si Pastor Eddie Dagsangan, Pastor James Pitson, praise God. O niya akong mga classmate, o akong gi-recognize sila nga maayo kayong Ginoo nga kaming tanan padayon sa bulaton niya. Nakasinati na ba mo mga igsoon o nagpalit mo usa ka butang nga mahalon unya fragile siya kanang dali siyang mabuak nya moingon ka sa konduktor, uy hinayi na kay ako araba na nga butang. Nakasinati ba mo nga nakabilin mo usa ka bililhong butang diha sa usa ka lingkuranan, unya mo ingon, paghinay diha kay naarbay akong cellphone, ako ana. Basta gani imuha nga butang, duna kay pag-amping, duna kay concern, tungod kay imon man, imuha man ang mao nga butang. Praise God. So sa dili kita magalangan, magapanindog kita, o na ako'y gikasabot dito nga magabasa sa akong memory verse unya, pero nining higayon na ako'y magabasa dinhi sa sulat ni Propeta Isaias, Kapitulo 43, versikulo 1. Isaias, Kapitulo 43, versikulo 1. But now thus says the Lord that created you, O Jacob, and he that formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you, I have called you by your name, you are mine. Apan karon mao kini ang giingon ni Jehovah nga nagbuhat kanimo, O Jacob, ug siya nga nag-umol kanimo, O Israel. Ayaw kahadlok, kay nalukat ko na ikaw, natawag ko na ikaw, pinaagi sa imo ngalan. Ug miingon ang Dios, ikaw ako man. Magadala ako usa ka simple lamang nga tema ning taknaan sa kagabihon nga nagauluhan, ikaw ako man.
Praise God. Atong yuko ang atong mga ulo, akong gihangyo sa Pastor Jerry nga magahimog pinasahing mga pagampo nining pagkabasa sa pulong sa Ginoo. Dinihugan ang daan ng imong mga pulong o Diyos nga mo'y nagatandog sa among mga kasing-kasing ning kagabhion. Panagapray kami Ginoo nga sa makausapa, gamiton mo Ginoo ang among magwawali sa pinasahing pamaagi Ginoo. Nining una pa lang nga gabi sa among panimbahon, mapuno kami sa pinasahing tandog o Diyos sa imong presensya. Panalangin spiritual o Diyos, ang imong pulong mahimong tinapay, alang niya itong dunay kagutmanan o Diyos sa spiritual, ug mahimo kining medisina amahan, alang niya itong dunay mga balatian o Diyos sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Magagamit ka sa imong alagad, ug among gituuhan o Diyos, ang pinasahin na mong blessing ning kagabhion. In Jesus' name, Amen. Atong daygon ang atong buhi nga Dios. Pwede ba natong ibutang ang ating mga Bible, mga notes? Hallelujah. Ug ato siyang hatagan og dako nga pasidungog, pagdaig uban sa tingog sa pagdaog. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Wala ta mo anhi dinhi tungod kay moabot si Pastor Plaza. Mianhi ta dinhi tungod kay niya ang pagwali sa pulong sa Dios. Niya ang presensya sa atong buhi nga Ginoo. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Hallelujah. I cannot imagine in the day that we will be in heaven, when John the Beloved heard the sounds of the multitudes of people worshiping God, and John said, murag dahunog sa dakong tingog sa tubig, ang yang nadungog dito sa langit, ug ako musugod sa pagtuo ni anak, bisan pa sa akong pagkadungog sa inyong tingog nga inyong ipadangas dito sa langit, tungod kay pertigyot, murag dahunog siya sa tubig. Atong usbon sa pagsinggit o pagdaig, ang ngalan sa atong buhay nga Dios. Paminawin ninyo ang maong tingog. Higro hasyatara dahunog, nga dawingon sa makusog, kapag dahunog sa tubig. Unsa pakaha kung ang tanang mga nasod, mga tinubos, nga magkausa ditong dapita, aron sa pagsimba, paghimaya sa atong buhay nga Dios. Sa dili pa tamang lingkod, sa matag panahon nga ako magawali sa pulong sa Dios, ako magaingon, ang gahuma na sa pulong. Busa ning takna sa kagabihon atong dawato ng pulong sa Ginoo, kay dunay gahum ang iyang pulong. Hallelujah. Lamanuhang imong katapad Ignacia, ako iya. Ikaw iya usab. Kung anong giproteksyonan ka sa Ginoo hangtod dinhi orasa. Tungod kay nagingon ang Ginoo, ikaw ako. Woo, hallelujah. You may now take your seats and the Lord will bless us all. Muduritso ko sa pulong sa Ginoo mga igsoon. The word that Isaiah wrote through the inspiration of the Spirit, when he said, "Thou art mine," is a possessive statement. Gipanag-iya ka sa atong buhi nga Dios. Here, Jacob's identity was being mentioned. Miingon si Jehovah nga nagbuhat kanimo o Jacob, ug siya nga nag-umol kanimo o Israel. Ayaw kahadlok. Kay nalukat ko na ikaw, natawag ko na ikaw, pinaagi sa imong ngalan, ikaw ako man. Kining mao nga saad sa Dios, atong makita nga niining presenting kapanahunan kini nagakatuman. Miingon ang Dios sa diha nga ikaw magaubog sa mga tubig, ako magauban kanimo. Ug sa mga kasapaan kini dili magalapaw kanimo. Sa diha nga ikaw magalatas
magalakaw latas sa kalayo, ikaw dili masunog. Ni ang kalayo mo silaob diha kanimo. Saad kini sa Dios kang Hakob o sa tibok banay sa Israel. Kay ako si Jehovah nga imong Dios, ang balaan sa Israel, ang imong manunubos. Gihatag na nako ang Ehipto ingon nga imong lukat, ang Ethiopia ug ang Siba nga puli kanimo. Tungod kay ikaw bililhon sa akong pagtan-aw, dungganan o gihigugma ko ikaw. Tungod niini magahatag ako sa mga tao puli kanimo ug mga katawhan ilis sa imong kinabuhi. Kining mao nga saad sa Dios sa nasod sa Israel. Usa ka lig-on ka mga saad. Dili pa lang dugay. 277 day tonight. Israel was being deliberately attacked by the Hamas group. Ug karon padayon gihapon ang ilahang panagkaaway. Mag-open na po og laing front. Ug karon intense na po ang sitwasyon sa north nga ang kalaban nila Hezbollah. There is a east-west na lugar, nagpalupad og mga missile ang Houthis. Og dili pa lang dugay nitong niaging bulan, 300 ka mga missiles o mga drones ang gipalupad sa Iran aron mamatay o madamage ang nasod sa Israel. Og niingon ang mga daghang military analyst that this kind of war and attack of Iran was unprecedented. Ug miingon ang mga military analyst sa Middle East nga wala sila magtuo nga bisan pa ang Arab countries mitabang sa Israel aron nga mahulog ang mga missile nga gipalupad sa Iran. Ang Jordan mitabang sila. Ang France mitabang sila. Ang US, ang allied nations mitabang sila. Aron nga dili makaabot sa Israel ang mga ballistic missile nga gipadala sa Iran. Ug miingon ang Dios sa sulat ni Isaias, tungod kay ikaw bililhon sa akong pagtan-aw, dungganan o gihigugma ko ikaw, tungod niini magahatag ako sa mga tawo puli kanimo, ug mga katawhan ilis sa imong kinabuhi. Tungod kay gihigugma o giproteksyonan sa Dios ang banay ni Israel ug ang mga pulong sa Dios dili gayud kini mapakyas ug kini natuman ug sa atong presenteng panahon atong nakita mga igsuon. Hallelujah nga daghang nangamatay nga laing mga nasod ug tribo ug miingon ang Dios, maghatag ako mga tao ilis sa imong kinabuhi. Ug wala ba mo mahibalo? Adlaw-adlaw, dunay makras, dunay mabangga, dunay mamatay. Hallelujah, dunay nagkadaghan mga sakit nga mga balatian nga mitakboy sa ilang mga lawas. Hallelujah, tungod kay ikaw, iya sa Dios. Maingon ang Ginoo, praise God, sa atong kinabuhi karon. Maingon nga kita nahimong spiritual Israel tungod sa atong pagtuo diha kang Kristo Jesus. Nakaabot ka nga buhi niining idara. Nakaabot ka nga dunay maayong panglawas. Kay ang Diyos naghatag og tawo ilis sa imong kinabuhi. Ikaw unta ang mamatay ganinang buntag, pero laing tao ang gipatay sa di kamatayon tungod kay ang Diyos nahigugma sa iyang pagtan-awa lang kanimo. Ikaw usa ka bililhon nga kalag. Dunay pangutana. Why God choose Israel in the first place? Nganong gipili sa Dios ang banay ni Israel? Sa Deuteronomy Kapitulo 7, versikulo 6 og 7, kung doon ay makabasa, palihog og basa. Kay ikaw mao ang katawhan nga balaan alang kang Jehova nga imong Dios. Si Jehova nga imong Dios nagpili kanimo aron nga mahimo ikaw nga usa ka katawhan nga iyang panag-iyahon. Labi kay sa tanan nga mga katawhan nga aniya sa ibabaw sa nawong sayuta. Si Jehova wala mahigugma kaninyo, ni magpili kaninyo, tungod kay kamo labing daghan, kay sa tanang mga katawhan.
kay kamo mao ang labing jutay sa tanang mga katawhan. Miingon ang Diyos, hallelujah, kang Moses, ug sa banay ni Israel nga samtang sila, praise God, hallelujah, gidala dito sa kamingawan. Miingon ang Diyos, wa taman tamo pilia. Wa tamo higugmaa tungod kay kamo mo'y daghan. Wa tamo higugmaa tungod kay kamo kusgan. Gihigugma ko mao tungod kay ako nagapili kaninyo aron kamo mahimong ako. Aron kamo mahimong ako. Praise God, o kamo mahimong manununod sa tanang mga saad sa Dios. Israel is just a very small country. Look at your history. I-google ninyo ang history sa Israel. Tanang gira nga mga major gira nga ilang giapilan. Wa gyud ni sila mapildi. Nganuman nga wa sila mapildi tungod kay ang Dios sa Israel buhi nga nagpalipod kanila. Sige nung Isus nagaingon sa bagong tugon. Hallelujah, ayaw kamo kahadlok gamayng panon. Kay gikahimutan sa inyong amahan ang paghatag sa kingharian. Sa tibuok Pilipinas, mga kapatid, more than 100 million na ang population. Kung muingon ta nga ang UPC nasa mga 1.5 million, wala pa ta kaabot sa 2%. We are not still in the majority group. We are still in the minority. Pero ayaw kamog kalisang gamayng panon. Tungod kay gikahimutan sa atong amahan ang paghatag sa iyang kingharian. Everybody shout, praise the Lord. Kung ang Diyos mo'y magtawag, mga igsuon, kung ang Diyos mo'y magpili, siya gayud magatagana. Aduna ko'y personal testimony, pasaylo ako ninyo nga gamiton ako ang akong kaugalingon. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagpayuniring ko sa Balingwan, Misamis Oriental. Padulong mi sa Bible study. Dito sa lungsod sa Binuangan, Misamis Oriental. Perting ngilngigan nga lungsod, Binuangan. Pag wa pa mi makaabot sa balay sa among Bible studyhan, na-crash na ang among gisakyan ni Sister Ping. Nag-turtle down, balintong ang among gisakyan. Nawad-an og brake. Ako na sa likod, kanang motorized nga tricycle dito sa Misamis Oriental nga style, naghawid si Sister Ping og 1-year-old sa among kamagulangan na si Carl. Sa wa pa mabalintong ang sakyanan, ako mo'y unang nahulog sa kalsada. Niligid ko sa kalsada og dunay pile sa case sa Manila Bear. Mibangga ang akong dughan hangtod karon niya paning sakit. Mibangga ko dito sa pile sa cases sa Manila Bear. Ni buto, na-explode. Tungod sa kakusog sa impact. Pero kadagan paghihapon ko, ako silang giapas. Tungod kay nibalintong naman ang likito na taas. Unya akong gihulbot ang akong asawa sa ilalom. Ug mihilak na siya. Misirit na ang daghang dugo. Ug ang iyang tiil nabali na diay. Natingala ko kay nganong ang bata nasa awa man muhilak. Ay diay. Ang baba sa 1-year-old nga bata napuno sa lapok. Mao nga wa makahilak. Wala siya maigo sa makina. Wa pud siya masamad sa mga bildo, dito lang yun siya na-shot, dito sa, wa pud siya mapiang, wa magasgas. Milagro ang nahitabo sa bata, pero kay Sister Ping og sa ako, disgrasya gyud. Pero tagaan ta mo, og pamalandungin ninyo kini. 1 week before sa maong na disgrasya, dunay kanta si Don Moen nga, I will sing, I will praise, even in my darkest hour. In sorrow and in pain, I will sing. Ayaw sa mo pamalakpak, sabtan ninyo ni mo istorya. Kaya basig din ninyo mag-gets. Samtang ako siyang uyog-uyogon, mukanta ko ana, dali kayo makatulog ang bata. So, tungod kay dali siya makatulog, di, ganahan pugos kanta, amo na po akong kanta-kantahon. 1 week after, na-disgrasya mi. Ug sa dihang nakita na nako nga naglutay na ang tiil ni Sister Ping, multiple fracture na dito, ako siyang giingnan. Ping, nahinumdum ka ba sa kanta nga kanunay na akong kantahon? Nga matulog si Carl? Pwede ba manganta ta, magdaig din sa nahitabuan?
Alirong ang daghan kay mga Katoliko. Hala, ang pastor sa Pentecostal na disgrasya. Okay, padulong mo may Bible study. Nakapulo ko, puti, puno og abog, punog dugo. Ingon ko sa iya, magdahig tas Ginoo. Mukanta ta. Atong i-prove ang lyrics sa kanta, buhato na to. In sorrow and in pain. Kani, tinuod yun nga pain. I will sing a kanta ni Sister Ping. Dito tunga sa karsada, nananaw mga Katoliko. Una-una nila, nga buwang naman siguro ni mga tawana. Dayig mi hangtod, Sister Bubot nga nag-speak in tongues nami. Kanta, speak in tongues. Kanta, speak in tongues. Pero tira bang taasan ng testimony ha? Basi mo abot alas 10. Okay lang. Naman po'y ulan, no? Sige lang. Sa sige na mo kanta, katong Bible studyhan nung tanamo, mingon nga, Pastor, daluna to siya sa hospital. Unya, nahibalo ba ako sa akong kwarta kay pioneering, 500 pesos, dili pagyud ako. Yung magkuhatag multicap, timing mga kisod kay na alas 4 naman to sa hapon. Na iniabot nga multicap kay magparking. Sige, isakay. Adto ta sa regional hospital sa Balingasag. Unya, ang krudo ang bayad sa driver. Ay sa paghuna-huna na bayad, idritso na to na. Sukad sa na disgrasyahan na mo, sige ramig dayig, sige dayig, kanta, dayig, way hunong. Unya, ang driver sa multicap, sige panglingi, ba't kusog kay dagan, hapit na hinuon pumima. Sige labig dahig, speaking tongues dahig. Pag abot sa Balingasag Regional Hospital, niuli naman ang doktor. Ingon ang nag-atiman sa mo, Sir, idiretso na lang ni Cagayan de Oro kay dako man ni wala mami kahimanan diri nga magsiminto ani o mag-x-ray. Sige sir, pangitaalan na ninyo ang ambulansya sa lungsod. In taon, ako alas 5 na. Gigutom na ko. Baktas ko kay Balingasag, asa man ang munisipyo ani. Ngit na. Na ay nagtultol sa ako, mauna ang driver sa kuan, ambulansya. Pero ang ambulansya wala diha. Asa man ang ambulansya? Gigamit ni Mayor sa pangampanya. Kay Abril man to, Mayo eleksyon. Hulaton na lang nato, sir, nga moabot ang ambulansya. Gasunilahin na lang. Sige. Niabot ang ambulansya, pila may istorya, alas 6:30 nas gabi eh. Nakasakay ang akong misis, gitagaan lang ni first aid, at tumikagayan. Pero walay hunong among kanta og daig. Walay hunong, kanta, daig, speaking tongues, kanta, daig, speaking in tongues. Ingon ko sa driver sa ambulansya, Sir, dal ako sa public hospital, kanang sa city hospital, kaya huna-huna, kung public, basig makabarato ko, na PhilHealth. Naunsa ba ang driver? Kay gadali po nga muuli, gidalami dito sa unang hospital pagsulod sa Cagayan nga number 1 pinakamahal sa Cagayan de Oro City. Pero wala lang po ko'y mahimo. Abot dito sa emergency room. Gitawat dito. Sige, timenon. Pero why hunong among daig? Wa na may maulaw sa mga tao dito sa emergency room. Daig speaking tongues. Kanta. Ingon na to nga, Sir, iparehistro na ng imong asawa para masiminto dayon is doktor. Magbayad ka lang dito sa counter. Pila may bayad? 3,000. Unya ang naasa kong pitaka, 500, 300 give gasolina, 200. Sao man akong 200 pesos? 3,000 ang magparehistro dito sa hospital para maatiman akong asawa. Kanang kanta nga, Jehovah Jireh, my provider. Magkanta ko na sa una, tungod mo kanta kay naka-memorize ka sa lyrics ba? Mauning higayuna nga kinkantaha, buhi yung kay sa ako. Nga ang Diyos mo provide yun. Samtang nagdaig mi dito sa emergency room, sige po kingon to, i-register na lagi, Sir. Una ako, wamang ko'y kwarta. Na aray-aray na akong asawa, na ay niabot nga tulo ka lalaki. Niabot, tulo ka lalaki. Naaba si Pastor Plaza ani? Ako, sir, pilay imong gikinahanglan. Wa ko kaila, wa ko'y kontak, wa ko kay bulog taga-asa to sila. Wala na nako gi-interview. Basta mitubag lang ko silang pangutana. Pilay imong gikinahanglan? 3,000, sir. Nag-ihapog kwarta, 3,000. Gibiyaan ako, taga-asa mo, sir, kasi inyong ngalan, wala na.
Miadto lang dito, naghatod og 3,000. Wapod ko kahibalo kung anghel ba to sila kaysa akong tanaw murag maumaw ra man pumigdagway. So ako na lang tuuhan nga anghel para safe ko diha. So to make the long story short, rehistro na ako siya, giatiman sa doktor. Unya, katong orto nga doktor mo to pinakamahal. Unya, nasiminto na gisaka mi third floor. Nakaligad na akong asawa. Alas 4 sa hapon, unta ang Bible study. Alas 4:30 na disgrasya. Alas 9 nas gabi, wa pa mi kaon. Gutom kaayo mi. Dunay usa ka babae nga misaka dito sa taas. Nagdalag, duha, ka-order, gikan sa Jollibee. Unsay gingon niya, kinsay Pastor Plaza, ani? Pagkakita na ko sa Jollibee, tanan mo. Hinay-hinay ka, basig iyatos uban ba? Sis, kinsa man ka sis? Kinsa nagsugo nimo nga mupalit og pagkaon? Ingon siya, samtang nagtindog ko atubangan sa Jollibee, dunay nagsulti nako nga akong nadunggan. Magpalit kag duha ka order. Nakadungog siya tingog, nga gisugo siya sa tingog, nga magpalit og duha ka order. Unya sis, unsa sabi mo? Nagpalit ko kay gisugo man kos tingog. Unya ngano nakatultol man kaani? Ang tingog na ingon, musakay ka na nga jeep, muhunong ka diha, musaka ka sa third floor, ibutang diadto nga bed. Ay siyempre, kaon retso kay pati gutuma. Ingon siya, Pastor, muuli na ko. Taga-asa man day kasis. Taga-Kamigin ko. Bisita lang ko diri sa Cagayan. Unya, nagbilin og 1,000 pesos. Diya sa akong bed. So naan ako'y 1,200. Ano, may 200 na bilin. Gasolina. Karon kay pagpangutanan ako sa ospital. Tagpila may gabi ani sir. Adtong higayuna sa 2003, 500 a night, perti na pong mahala. Unya, pioneering, mas labi pang ni mahal. Kay kining pioneering ta, lisod man kayong pinansyal. Napariha pa unta ko ni Pastor Jerry datong higayuna, dili to mahal. Everybody shout amen. Ingon ko sa doktor pagkaugma, Dok, pwede na ba ming muuli? Kay mahal man di ay kaayo dire. Na ako'y 1,000 to, but pasabot, duhara ni kagabi eh. Ingon ang doktor nga, dili ka pwedeng muuli. Wa man ko ibaya, Dok. Sige. Makauli ka kung naakay ka ng saklay yung singa na. Scratches. Asa man na pangitaon, Dok? Asa man na mapalit? Katawa lang po ng doktor. Abutan o pagkalas 11 buntag. Duha ka parisan. Ang miabot sa among bed na ay aluminum ug naay kahoy. Ingon ko makauli gyud ta ani. Wa ka di po ko kay blokin sa toy naghatod kay pagbalik na ko dito sa bed na may sandi dito. Pagkakita na ko, dagan ko balik dito sa Dok, naanay, sis, na pwede namin makauli. Ingon siya, sige, uli mo. Pero bayari sa ninyo dito ang kuan. Bill, tanan, doctor's fee. Pangutanan na ako dito. Ma'am, pila man ang bill na mo? 8,500. 8,500? 8,500. Kay 8,500, one night raman. 500. Ang 8,000, doctor's fee. Adto ko dito sa doktor, Dok, magpapirma ko, Dok, wa man ko'y 8,000. Ni-smile lang ang doktor. Ikaw yun, Pastor, libre na sa imo, ha? Tinuod ng Jehovah Jireh. Everybody shout, praise the Lord. Miuli mi silang balay. Praise God. Pero bago mi niuli, nadunggan sa taga Northern Mindanao, sa Pastor Plaza na disgrasya. Nag-abot-abot ang mga pastor na magbilin 500, na magbilig 200, na magbilig 1,500, na magbilig 2,000. Basta akong giihap, ang kwarta ni abot og 22,000. Miingon ko ni Sister Ping, dili sa tamang uli. Pero ni uli mi
Kaya di man pangwarta ni nga tuwa. Niuli mi. Ingon ng doktor, 1 year and a half, usa makalakaw ang imong asawa. Yung ko nga, mulargahay naman, may hungkong ani. So, nibalibad na po kong kongregasyon. Mayon ko nga, mga kaigsunan, dili na kumudayon ng hungkong kay 1 year and a half pa man may makalakaw ni akong asawa. Ang alang magtumog-hungkong kay nga na siya makakiyang-kiyang. 3 ka bulan siya nakalakaw, na normal. Muna hinong na, nakaabot mi dito tungod sa grasya sa atong buhay nga Dios. Sa pag-ingon sa Ginoo sa Israel, ikaw, gihigugma ko ikaw. Hallelujah, proteksyonan ko ikaw. Ako kanang nalukat, past tense. I have already redeemed you. Nalukat, hindi, wala mo yung nga, lukaton ta ka, wala. Nalukat ko na ikaw pinaagi sa ako ngalan, kay ikaw ako man. Tamahanan ang atong buhay nga Diyos. Mutuo ba mo sa gahom sa ngalan sa atong buhay nga Diyos? Kita na ko si Pastor Dangkulos dito sa likod mo, Aikson. Na ako'y ikaduhang testimony nga involved si Pastor Dangkulos. Simbahan ni Pastor Dangkulos. Doon ako'y classmate sa Bible School nga sigig fasting. Pero nag-work siya sa simbahan sa Panabo. Si Pastor Carlos Dadapan. Kung naay taga Panabo din ay na lang ko ninyo pangutanahon sa tuiga. Nag-work siya sa Panabo. Timing nga pag-adto niya Panabo anang Sabado, kani testimony niya. Wala si Pastor Dangkulos. Wala si Pastor Dangkulos. Ambot og asa to nga nagkrusada si Pastor Dangkulos. Wala siya kabalo. Pag abot niya sa Panabo, wala si Pastor Dangkulos. Og perting lipaya sa mga young people, ay salamat, Brother Carlos, kay niya ka. Nga naman, naayang people na demonyuhan. Naayang people ba nga nasudlag daw tang espiritu. Unya, ngano, wala din ninyo ampuy, wala din ninyo i-rebuke. Gi-rebuke sa mga young people, gipangunahan sa among youth president, mitubag man lang ang demonyo. Ikaw, rebuke ka sa ako, duhay mong uyab. Ayaw ko pangutan ako ginsa tong yang pipula ha. So karon ang mga young people, katong mga youth official Pastor Dangkulos, wala man kaani nga time si ingon ni Pastor Dadapan karon. Nanguli ang mga young people na hadlok. Kaya ang daw tang espiritu, ipakaulawan sila. Ay tinuod siguro po. Ni adto ang LM, ang LA department. Palibutan nila. Rebuke kon bitaw nas LA president, mi banghag man lang ang daw tang espiritu. Ikaw, rebuke ka sa ako. Di ka gani mo hatag og tithes. Kung naay di pa muhatag og tithes dire, bantay mo. So wa nay LA nga niadto ditong balaya, ambot og asa dapita to dito sa salbasyon. So gidala nila si Brother Carlos, timing nga kanang nagbreaking siya ba ng Bernes, pagkasabot abot sa Panabo. Pagsaka niya sa balay, miingon tong 11 years old, 12 years old nga dalaga. Di suksok dito so, ayaw pagdool sa ako. Sulaw ka, ayo ka. Ayaw pagdool sa ako. Unya, gidool man yung Carlos, iyang gi-interview. Ingon siya, nganong nanulod mo ng bayhana? Unya, ang yang tingog pa usab-usab, tigulang, bata, lalaki, pausab-usab yang tingog. Nya, pila ka lalaki magapo sa iya, pirting kusgana. Ingon si Carlos, nganong nanulod man mo niya? Miingon ang tuwan, amo siyang dadon sa among gingharian. Unya, ang ilang boss daw kuno kapre. Asa man nagpuyo? Wa ko kay i-verify sa ako pastor kung tinuod ba ni istorya kay ingon siya, ingon ang kapre kuno nga naara man ko nagpuyo diha sa kahoy nga dako nga dool sa simbahan. Ambot og suwa pa giguba siguro yung simbahan ay dakong kahoy diha. Wa ko kay bulog unsang kahoy ya. Didto daw nagpuyo ang kapre.
Unya, matagsimba sa mga kaigsuunan sa Panabo, ang kapre nagtanaw kinsay, giber og dili. Usa kung naikahon sa Diyos, pamutlan na ninyo daan. Mga igsoon, dili ni istorya nga hinimo-himo. Testimony ni Pastor Carlos Dadapan. Yang giingnan na, kinis Carlos, mga luko-luko po mga classmate nako. Hala, sige siyang interview itong daw tang espiritu. Ingon siya nga, nahuman na ba ang langit? Ingon po ng daw tang espiritu, nahuman na. Gitistingan ni Carlos kung tinuod ba, pilaman kuno kapultahan ng langit. Ingon siya, 12. Ingon si Carlos, nag-Bible study po ning mga... Kay 12 man yung kapultahan. Tulo sa east, west, south, north. Unya, ang impierno, naanabay na impierno. Ingon po itong daw tang espiritu, naa. Indes Carlos, naabay pare dito. Mitubag ang daw tang, nagali pastor dito! So mga pastor, nga di report, bantay mo. So ingon si Carlos, gawas na lang mo. Gawas mo ha, kay dili ka mo gawas. Paunahon ta mo sa impierno karon, kapuson ta mo. Tamo gawas mo dili. Hantod nga napuy-puy ang babae, hantod na nigawas. Pero nibalik ang usa. Miingon ang demonyo nga, ikaw, sundan ka namo, hangtod sa kinatumyan sa imong kinabuhi, magsunod-sunod binimo. Ay ngos Pos Carlos, kung magsunod-sunod ka, mag-interview na po ko nimo. Tuod man, tinuod. Gisamok siya sa daong tang espiritu. Nagpayuniring siya dito sa Santa Maria, Agusan del Sur. Pastor Carlos. Kaslunon siya sa among classmate nga si Tampipi, nga taga Negros. Member ni Pastor Naps Bismanos. Ready na ang kasal. Dito sa Gap Himuon. Naa na ang tanang suot, nakagasto, nakabaligya na sila kabayo, mga kalubihan. Kay ang tatay ni Pastor Dadapan, head sa Kaulo tribe, half Muslim, half Christian. Ilado siya. Tinahod siya dito sa Santa Maria, Davao del Sur. Unya, pastor, sa'yo naitabo. Anang ultimaura na nga adlaw nga kasal, misibat ang babae. Bible school student, taga-aim. Misibat ang babae. Naulawan ang pamilya ni Pastor Carlos. Naulawan ang iyang tatay pag-ayo. Kay daghan siya pang-imbitar nga mga IPs, nga mga harianon siguro, royal siguro dito silang lugar. Pirting ulawa sa tatay ni Pastor Carlos. Pag uli dito sa Santa Maria na, may 45 ang iyang papa. Gipusel si Carlos! May nalanggani. Kay dili sharpshooter ang iyang papa. Igo dito sa bangko, hapit maigo niyang tuhod. Ampak sa bintana, dagan siya. Adto siya, Cotabato City. Naapaman siya, amigo nga Haji. Haji, tabangi ko Haji. Nga naman, pusil ko ni Papa. Tungod kaya, istoryan niya, kasi gusto ni mong buhaton. Ubuso na to ang pamilya sa babae. So, pila ka granada imong gusto. Kaya daghan pa mag-checkpoint na ito nga time. Wa siya makadala granada. Miingon ng Haji, mayo ni. Ipadala ka na mo sa Indonesia para i-train ka sa Jimaya Islamia. It's a terrorist group. Nisugot si Carlos. Kaya nasang kasing-kasing ang pagbalos. Karon kay dito man sa Manila, manukad ang eroplano. Manila, Singapore, Indonesia. Magbarko siya sa Cagayan to Manila. Paspasan ako ni. Kay barko ra ba ni? Basig dugay maabot. Napiyaan bitaw na siya sa barko sa Cagayan. Unya kay waman siya kapuyan, waman siya kaila, nangita sa simbahan sa UPC. Pastor Mario Pistaño, ang pastor, anniversary nila ng Domingoa. Nakitaan man niya si Tata Labunos nga, classmate po na mo na si Kanyer. Ingon si Tata Labunos, Daps, nganong naamang ka diri? Awa magsaba ang tao. Nabiyaan ko sa barko at itats. Ay maayo. Kay anniversary na mo ugma, ikaw mo'y maglungag ka na itong lungagan nga kawa. Si
Dadapan naglaglungag sa ilang anniversary. Pero wa sila kahibalo kung unsa ang iyang journey. Pagka-Lunes, ministerial meeting namo. Ni-attend ko sa ministerial meeting. Nasya ko kay nganong tuwas dadapan. Yung kung adaps nga na makadiri. Mo na iyang gisugilon sa ako ang tanang istorya. Og ako na siyang gihawiran. Ayaw nag-adto sa Manila, kuyog ka sa akong pioneering. Kuyog siya sa akong pioneering. Tabangi ko dire. Karong Domingo magwali ka. Wawa pa mo ko kahibalo. Nga, kung anday mo dito yung dagan. Wali ka karong Domingo. Ayaw lang ko pa walihan. Tabang lang ko nimo. Gidala na ko siya sa, sa Balingwan. Unya kay naaman ko'y gwapa kaayong young people. Maoy iyang naasawa. Naunhan pa ko. Nakaasawa siya. Pagkasal niya, kami tanang gagastos, kami gapahalo na, Pastor Frank Tamitan nagkasal, among tawagan na yung tatay. Kaya ang tatay di ay niya, himalat yun na sa higdaanan. Pasaylo ako tayo, pasayloan ay sila. Pwede bang muuli ka? O sige mo iluwi ko, pero akong kuyugon sa Pastor Plaza, yung kuyugon ko na si Pusilon na po dani. Ako siyang gikuyugan sa Santa Maria. Kita mi siyang amahan. Nalipay siya nga, naminyo ang iyang anak sa akong young people. O karon, youth official na siya dito sa Santa Maria, mga igsoon nga area. Kung ikaw tawgon og piliwon sa Ginoo, ang Dios mangitag pamaagi nga iya kang kuhaon tungod kay ako, mingon ang Ginoo, ako ka! Ang tanang gibuhat sa demonyo, ang tanang gibuhat sa kaaway, tanan nga para lang maguba ang kinabuhi sa kong igsoon, gipanalipdan sa Ginoo. Og salamat sa Ginoo, ako'y gigamit nga ma-restore ang ministry, himaya og dungog sa Ginoo lamang. Hallelujah! Og karon, dako na kaayo ilang simbahan. Tungod kay kung piliun ka sa Ginoo, hallelujah. Tungod kay gipasidunggan ka sa Ginoo, matod pa sa Ginoo, gipalitan na ka. Hallelujah! Giredeem ka na ka sa akong ngalan. Everybody shout, praise the Lord! Balik ta sa atong wali. Ang Diyos mao gayoy nagapili sa iyang katawhan. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Unsay gingon sa 2 Thessalonians 2:13. Hallelujah. Apan kinahanglan kami gihapon magpasalamat sa Dios. Apan tungod kinahanglan kanimo. kami gihapon magapasalamat sa Dios nganuman. Mga igsuon nga hinigugma sa Ginoo. Kay mga pinili kamo sa Dios. Kay kamo mga pinili sa Dios, Sukad sa sinugdan. sukad sa sinugdang Ngadto sa kaluwasan. ngadto sa kaluwasan. Tungod sa pagkabalaan sa Espiritu. Hallelujah. Pagtuo sa kamatuoran. Tungod sa pagkabalaan sa Espiritu, praise God, sa tong last line, ug tungod, O pagtuo sa kamatuoran. ug nagtuo kita sa kamatuoran. Ang Biblia nakasaysay, busa si Pablo nagingon, nagpasalamatod ako sa Ginoo tungod kaninyo. Tungod kay sukat pa sa sinugdan, kamo gipili na sa Dios. Ngadto sa kaluwasan, ato sang daygon nganuman, ikaw, iya sa atong buhi nga Dios. Ako, iya sa atong buhi nga Dios. Wala kitay angay ipasigarbo sa atong kaugalingon. Wala tay angay ikapanghambog din kinabuhiya. Kaysa tinuod lamang nga istorya, gipili lang yun ka sa Ginoo. Gipanalanginan ka sa Ginoo. Gipanalipdan ka sa Ginoo. O ang iyang pagtawag, pagpili, hangtod na ngadto sa kaluwasan. Dayga ang Dios kung ikaw giluwas sa atong buhi nga Ginoo. And David realized this. He was so thankful to God for the salvation, hallelujah, in the midst of his enemies, countries from both sides. The Lord protected David, and he said, I always come to your church. I always come to your house, Lord, for satisfaction is in the house of God. Psalms 65 verse 4. Unsay gingon sa kasulatan, paminawan ninyo kini pagayo. Bulahan ang tao nga imong pagapilion. Bulahan ang tao nga imong pagapilion. O pagapaduulon mo nganha kanimo. O pagapaduulon mo nganha kanimo. Stop sa brad. Ang Dios ang nagpaduol nimo. Dili ang imong pamasahe, dili ang imong kusog. Ang Dios mo'y naghatod nimo dinhi. Ang Ginoo mo'y nagpaduol nimo sa iyang presensya. Hallelujah! Bulahan kayo ng tao nga pagapaduolon sa Ginoo. Next line. Nga siya magapuyo diha sa imong mga sawang.
Ganti siya nga magapuyo diha sa imong mga sawang. Mga busog kami sa kaayuhan sa imong balay, ang imong balaan nga templo. Mga busog kami sa kaayuhan diha sa imong balay nga mao ang iyang templo. Kung dili ka hinimbahon, di yug ka mabusog. Muna'y tinuod nga istorya. Kung dunay mga konferensya, sayangan kay mong kwarta, muabot din hindi magparehistro sa Greenland ta ka. Basig na ikapre diha, nakatanaw siya, kinsay wa magparehistro. Sa Greenland kuning takna sa kagabihon, mga busog ta sa kaayo sa Dios diha sa iyang balay. Ayaw mo sigig absent. Praise God sa inyong local services. Ayaw ninyo ipakita nga dili lang sa conference mo, lukso mo, sayaw mo, asig kayo. Bisan pa inig panguli nato, atong timanan. Ang Ginoo nagaingon, ikaw, ako man. O kung gusto kang mabusog sa kaayo sa Dios, adto sa iyang balay. Wala ba mo makabantay? Nga kung dili ta makasimba mo raglain kayo nga atong bation? Hawang kayo nga atong bation? Dili ta at peace. Murag di ta kasabot sa atong kagalingon kung dili ta makasimba. Pero kinahanglan atong masabtan gikan pa sa mga pulong ni Isayas. Ang Dios nagadeklarar na, ako kang pasidunggan, ako kang tabunan, ako kang proteksyonan, ako kang suplayan, ako kang tabangan. Hallelujah. Kay ikaw, ako man. It's very possessive. Ikaw, ako man. Kung makakita ang atong amahan sa langit, nga naay nagpaingon kanimo nga daw tang espiritu, muingon siya, hop, hop, hop! Hinay diha, ako na! Kung makakita, kay makakita man gayud ang Dios. Hallelujah, sa mga daotang espiritu mo atake sa mga tao unsa pa na maigsoon nga di napakita natong puwersa. Moingon sa Ginoo sa langit. Hop, 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 hop! Ay naglingkod diha, may basa ako na. Ako na. Hawa diha. Kay ako na. Sana maintindihan po natin ngayong gabi kung gaano ka kahalaga sa mata ng Diyos. Masabtan unta nato ning taknaa sa kagabihon mga pastor. Kung giunsa ka pagtawag, giunsa ka pagsupply, ayaw ka balaka sa panginahanglanon sa imong lokal nga iglesia. Ayaw ka balaka sa mga pamilya nga watak-watak. Kay dunay Dios nga magauban, dunay Ginoo nga magatubag sa imong mga pagampo. Kinsay busog kanunay matag Domingo inigsimba. Ang giingon sa Balang Kasulatan, mabusog ka sa kaayo sa Dios diha sa iyang balay. Mabusog ka sa kaayo sa Dios. Dili lang sakyanan, dili lang mga material nga mga butang, kundi ihatag ipatagamtam sa Ginoo. Kining maong assurance nga niya sa atong kasigkasing, the hope of glory nga inigtingog sa trumpeta, iya kitang unahon pagkuha, nga naman, ikaw, iya sa Ginoo. Ang pagtawag ug ang pagkapinili kini papel sa Ginoo. Unsa may atong papel karon pastor? Pinadayag kapitulo 17 bersikulo 14. Unsay gingon sa Balang Kasulatan? Makigubat kini sila batok sa kordero. Ug pagadaugon sila sa kordero kay siya mao ang Ginoo sa mga ginoo. Okay? Ug ang hari sa mga hari. Okay? Ug ang mga kauban niya mga Dala tinawag. Brad. Ug ang atong Ginoo mudaog siya ang kordero. Mudaog siya sa pakigubat sa Antikristo, sa yawa, mudaog siya, mudaog. Ay mo kabalaka, mudaog, ay mo pagduha-duha, mudaog na siya. O gidaog na niya. Everybody shout amen. Pero dunay gisulti si Juan nga usa ka talinghaga sa iyahang mga readers. Kay ang mga kauban niya nga naa munaog sa panganod, kinsa sila Brad? Mga tinawag. Mga tinawag. Ug mga pinili. Og mga pinili. Ug mga matinumanon. Og mga matino-manon. Asa ang problema sa church, mao ni?
Kinsay kumbinsido nga kamo gitawag sa Dios? Kinsay kumbinsido nga kamo gipili sa Dios? Pero asang struggle nato? Kining faithfulness. They that are with Him are the called, the chosen, and the faithful. Ang pangutana nako sa tanang gitawag o gipili, are you faithful? Ang Diyos mo'y tagiya sa imong kinabuhi. Ingon ang Ginoo, ikaw, ako ka. Ako takang gipili. Bulahan ng tao nga gipili sa Dios. Bulahan ng tao nga pagapaduulon sa presensya sa Ginoo. Ang ato na lamang concern ani, ang ato na lamang tan-awon ug atimanon pag-ayo, kining pagkamatinumanon. Kay diha tang tanan naga-struggle. Bisan pa ang atong mga pastor. Bisan pa ang atong mga church workers, mga leaders. Kining faithfulness gyud. Attendance. Are you faithful in attendance? Sa church? No, sige, nagkahinay na. Faithful ba ta sa atong giving sa church? O hinay gihapon, murag naiwa maningog gyud. May baluan gyud mo sa kapre na. Faithfulness. Faithfulness. Faithfulness sa atong mga bana, sa inyong mga bana. Faithfulness sa inyong mga anak. Faithfulness sa inyong mga ministry. Kay nakita ni Juan, pagbaba yun sa Ginoo, ang hari sa mga hari, o Ginoo sa mga Ginoo, ang kauban niya, mga tinawag, mga pinili, ug mga matinumanon. Suning takna sa kagabihon, gusto ko musugat sa Ginoo. Gusto ko, kay nakasabot ko nga ako iyaman. Pero basin og mapakyas ko niining maong pulunga, kining gitawag nga faithfulness. Busa magsugod dining maong LN conference. Ning takna sa unang gabi sa atong panagtigom, nga kita muluhod sa atong nahimutangan karon kay di man ta musigo diri. Og ingno na to Ginoo, tabagi ko. Mutubag ka man sa ako baga pag-ampog yun. Ikaw ang Jehovah Jireh, tabangi ko nga mahimo na gyud kong faithful. Daghang mga local pastor na problema sa ilang mga membro kay magpaputol pagbuhok. Mamintura pa silang naong. Musimba man tuod pero dili seryoso, wala gyud faithfulness sa holiness. Ning takna sa kagabihon, I will not ask an apology, but I will tell you what's in my heart. God is holy. Hallelujah. And He said, be ye holy for I am holy. Let us be faithful. Hallelujah. Sa sight sa atong buhi ka Dios. Mahimo lamang nato kana kung doon natay seryosong dedication. Nasabta nato nga kita iya sa Dios. Nasabta nato nga kita gitawag. Nasabta nato nga kita pinalangga. Nasabta nato nga gipili ta niya bisag gamay ra ta pero gipili ta niya. Ang pangutana ni taknasa kay bago mo mubalik sa inyong mga cottage, bago mo muligad komportable man og dili komportable. Ang pinaka komportable nga atong masabtan ning taknasa sa kagabihon, makatulog ka man sa ulan og dili, nga mabati nimo ang presensya sa Ginoo. Samtang magadaig ka, paminawa ang tingog sa pulong, ikaw ako man. Nadunggan ba nimo ng tinguga? Ikaw ako man. Kung nadunggan nimo ang mong tingog sa imong kasing-kasing, mutindog ka. Kung nadunggan nimo, mutindog ka. Ningtakna sa kagabihon. Hallelujah. Ug sugdi ang Ginoo sa pagdaig. Buksi ang imong kasing-kasing. Kung musugod na gani ka pagpanglitok o nagkalain-laing pinulungan, ang Espiritu nag-a-approve sa imong pagdaig. Nag-a-approve siya sa imong kinabuhi. Hallelujah, nagatabang siya sa imong mga kaluyahon. Nahibaluan nato ni bawat wali pagkatapusan altar service, pero himuon nato ni nga different. Hallelujah, himuon nato ni nga pinasahi. Let us make a commitment tonight unto the Lord.
Bahalag di ka mulukso. Bahalag di ka magligid-ligid diri sa atubangan. Ang importante, magahimo tag commitment og mga pagampo o pag-surrender sa atong buhi nga Dios. Kaya ang atong Dios kasaligan. Ang atong Dios mutagbo sa atong mga kikinahanglan. Ang atong Dios tubag sa atong mga pagampo. Buksi ang imong mga ngabil. Og sa seryoso nga pagdaig og commitment og pagpangayog pasaylo. Atong pagabuhaton ning takna sa kagabihon. Kay walay bala ang Espiritu Santo nga mukunsad sa usa ka kasing-kasing nga hugaw. Walay bala ang Espiritu Santo nga moabot sa usa ka kasing-kasing nga dunay sala nga ginatago. Mga kaigsunan nasa akong tuo. Mga kaigsunan na nasa akong wala. Babae ka man, lalaki, pastor o young people. This message is for everybody. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan ka niya iniwan? Elite officials, God is looking for our faithfulness. Dugay ka lang gitawag, dugay ka lang gipili. Ang gihulat sa Ginoo nga makita ang atong pagkamatinumanon. Katong wala pa nakadawat sa balaang Espiritu o gipangita sa imong kasing-kasing nga ma-refresh, makadawat ka sa Holy Ghost, pwedeng mudagan ka din kung doon na kay balatian sa imong pagdagan, ikaw pag-aayuhon. Mga nanay nga nasa kilid, itaas nato ang atong mga kamutya sa mga pagdaig o maghimo kita commitment sa Ginoo. Nindot paminaon nga moingon ng Dios, ikaw ako man. Pero unsa may atong respond nini, mao ang pagkamatinumanon. Ora baka shandalahi yarabahata lalihi sasaraha. Hikurabo shandalahi orohashata. Ayaw pagbalik sa imong cottage, hangtod nga dili ka makalitok sa nagkalain-laing pinulungan, sumala sa ipalitok sa balang Espiritu. Akong gihangyo mga pastor nga naa din nga tabangan nato paglihens ang mga membro nato nga wa pa makadawat sa balang Espiritu. Hikurabahosyata, daghang musaway nimo, daghan maghimo-himog daw tang istorya batok nimo, pero kung magpabiling kang matinunanon, walay mahimo ang kaaway, tungod kay moingon ang Diyos, ako na! Doon na ka may gibati sa imong lawas, dawata ang kayuhan sa ngalan sa atong buhi nga Dios. Naglisod ka ba sa imong panimalay tungod kay dunay away sa imong mga anak? Dili maayo ang inyong relasyon sa imong bana. Sige, dol, ampo, tawag, kay ang Dios mutubag sa mga milagro.